Anumang sandali ngayon, papasok na sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low-pressure area sa Pacific Ocean ayon sa PAG-ASA. Namataan ito ng PAG-ASA sa layong 1,190 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Wala pang direktang epekto ang nasabing LPA sa lagay ng panahon ng ating bansa. Gayunpaman, nananatiling mataas ang tsansa nito na maging tropical depression sa mga susunod na oras at tatawaging bagyong Wilma. Sa ngayon, malaking bahagi ng Luzon ang maaapektuhan ng hanging amihan. Intertropical convergence zone naman ang ihiral sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, habang mas makakaasa muli sa maayos na panahon ang Metro Manila at iba pang panig ng bansa. Pero posible pa rin ang mga localized thunderstorms. Para sa Frontline News, nagbabalita, Vince Mago. Pinaplansyo na ng Commission on Audit ang mga patakarang obligahin ng pagsisumite ng naka-geotag na litrato ng mga gumugulong na infrastructure projects. Naghahain naman na not guilty plea ang siyam na opisyal ng DPWH Mimaropa na dawit sa flood control scandal. Not guilty ang inihain ng siyam na opisyal ng DPWH Mimaropa o Region 4B sa kanilang arrangement sa Sandigan Bayan, kung saan nahaharap sila sa kasong malversation of public funds. Kaugnay pa rin ito sa palpak umanong proyekto kontra baha sa Nawan Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 bilyong piso. Bago nito, una na rin sila naghain ng not guilty plea noong nakaraang linggo para naman sa kasong graft. Kasabay ng arrangement, tinalakay din ang petisyon ng mga akusado na makapagpiyansa. Malalaman ang schedule ng bail hearing 30 araw matapos ang simula ng pre-trial. Samantala, sumalang din sa isa pang arrangement sa 5th Division ng Sandigan Bayan si DPWH Materials Engineer Juliet Calvo. Matatandaang hindi siya nakadalo sa una niyang arrangement noong November 27. Not guilty rin ang inihaing plea ni Calvo. Sa December 11 ang schedule ng pagsisimula ng pre-trial para sa kasong malversation. Sa kabilang banda, may 252 ghost flood control projects na nabisto ng Armed Forces of the Philippines. Base ito sa joint inspection ng AFP at PNP sa buong bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nasa 30,000 projects ang itinukoy ng DPWH na subject for inspection, kaugnay ng flood control scandal. From this 30,000 projects, 10,000 na po yung ating na-inspect from the side of the Armed Forces of the Philippines. And it turned out that a total of around 252 of this na mga naikot na po namin are ghost projects from 2016 to present. Tuloy ang inspeksyon ng AFP at PNP para sa natitirang 20,000 proyekto. Para mapigilan na ang mga ghost projects sa gobyerno, pinaplansya na ng Commission on Audit ang mga patakaran para sa mandatory GPS-based geotagging sa lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan. Ibig sabihin, dapat may mga litrato ang mga nasabing proyekto na may verified at data encrypted location para matiyak na nasimulan at natapos ang project. Hindi pa rin i-release ang bayad para sa nasabing proyekto hanggat hindi na isusumite ang geotag photo sa COA. Nagbabalita mula sa Frontline. Bantay Kongreso, Daniel de Mapaso. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang inilabas sa investigative report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, kung saan tinatawag na pork barrel kings sina Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ulat, sila raw ang nakatanggap ng pinakamalaking pondo mula sa tinatayang 1.2 trillion na allocable funds ng DPWH. Kasabay nito, nagpahayag ang Malacanang ng bukas umano ang First Family sa anumang lifestyle check upang mapatunayang wala silang tinatago sa gitna ng kontrobersya. Wala naman pong pinagbabawal sa lifestyle check. Open po even before. Iyan ang pahayag ng Malacanang matapos ilabas ng PCIJ ang isang ulat na tumutukoy kina Congressman Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez bilang pork barrel kings. Batay sa PCIJ report, pinakamalaki raw ang bahagi ng tinatayang 1.2 trillion na maaring ilaan ng DPWH na napunta sa distrito ni Sandro Marcos. Sa loob ng 3 taon, umabot sa 15.8 billion ang pondo para sa Ilocos Norte 1st District, halos doble kumpara sa nakuha ng Rizal 1st District kahit mas malaki ng halos 4 na beses ang populasyon ng Rizal.
Tinanong ang palasyo sa reaksyon ng Pangulo sa ulat. Ayon sa Malacanang, nabasa na po ng Pangulo ang report ng PCIJ. Alam po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos kung paano ito sasagutin. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Congressman Sandro Marcos hinggil sa kontrobersya. Hindi rin nakaligtas sa ulat ng PCIJ si dating House Speaker Martin Romualdez na pumapangalawa kay Sandro Marcos sa pinakamalaking pork style allocation mula 2023 hanggang 2025. Tinatayang 14.4 billion ang napunto sa distrito ni Romualdez, mas mataas pa rin kumpara sa ilang mas mataong distrito sa bansa. Tikom pa ang bibig ng kampo ni Romualdez tungkol sa issue. Matatandaang noong Agosto, pinag-utos ni Pangulong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Ngunit hanggang ngayon, wala pang inilalabas na update kung natapos na ang naturang proseso. Para sa ating weather forecast, Shaila Fernandez. Magandang araw mga kababayan. Narito ang lagay ng panahon para sa buong kapuluan. Sa kabuuan, sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay mananatiling maaliwalas ang panahon, bagamat may panandali ang pag-ulan at thunderstorm pagdating ng hapon at gabi. Bago tayo magpatuloy, silipin muna natin ang temperatura sa ilang lugar. Sa Metro Manila, nasa 29 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. Sa Northern Luzon, mas malamig, nasa 24 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Samantalang sa Southern Luzon, kabilang ang Calabarzon, papalo sa 27 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon, balik tayo sa lagay ng panahon. Sa Luzon, bahagyang maulap lalo na sa hilaga at gitnang parte nito na may panandali ang pag-ulan sa hapon. Samantalang sa Timog Luzon at Calabarzon, mas makapal ang kaulapan at mas mataas ang tsansa ng pag-ulan at pagkulog habang papalapit ang gabi. Sa Visayas, maaliwalas sa umaga, ngunit posible ang biglaang thunderstorms sa hapon. Sina Pinay tennis star Alex Ayala at Pinoy volleyball player Brian Bagunas ang magiging flag bearers sa Pilipinas sa Southeast Asian Games 2025. Inanunsyo yan ng Philippine Olympic Committee. Ayon sa POC, malaki ang naging impact nila Ayala at Bagunas sa sports community, kaya sila napili. Si Ayala naging makasaysayan ngayong 2025 matapos lumaban sa iba't ibang international tennis tournament. Siya pa ang nagkampiyon sa Guadalajara Open nitong Setyembre. Si Bagunas naman, miyembro ng Alas Pilipinas men's team na nakakuha ng kauna-unahang panalo ng bansa sa FIVB World Championship. Magsisimula ang SEA Games sa Thailand sa December 9. Nagbabalita, Rachel De Los Reyes, Pulso Balita. Para naman sa patok na pasyalan, nagbabalita Erica Esguera. Makulay at nagningning ang Christmas Village sa munisipyo ng Cuenca, Batangas. Tampok puro ng tunnel of lights na perfect for picture taking. Mayroon ding giant Christmas tree na puno ng mga kulay na Christmas lights. Patok naman sa mga bata ang inflatable slides na nasa makeshift playground sa Christmas Village. Pwede rin mag-picnic kasama ang pamilya o barkada. Literal na sweetness naman ang hatid ng Christmas pasyalan sa Iligan City. Ang tema kasi niyan, Candy Wonderland. Pagpasok pa lang makikita na ang gingerbread houses, candy bridge at candy displays. Hindi rin syempre mawawala ang mga reindeer ni Santa Claus at ang giant Christmas tree. Narito naman ang ulat tungkol sa isa sa mga nagbibigay liwanag at inspirasyon ngayong Pasko. Nagbabalita, Shara Diaz. Ilang tulog na lang at Pasko na. At tuwing Pasko, ang mga Pinoy ay talaga namang hindi magpapahuli sa pagsabit ng mga Christmas lights sa kanilang tahanan. At syempre, pagdidisenyo na rin ng kanilang Christmas tree. Sa Kidapawan City, Cotabato, ay may natatanging Christmas tree na talaga namang nakakakuha ng pansin at paghanga ng marami. Dahil sa halip na bagong materyales o mamahaling dekorasyon, gamit ng mga residente ang kahoy at kawayan nagmula sa 2 kilometrong lamesa
nooy hinandog para sa Eat All You Can buffet ng Timpupo Festival. Ang bamboo Christmas tree ay naging pangunahing tampok ng isang paligsahan gamit ang lamesa mula sa nakaraang pista ng bayan, kung saan ang iba't ibang baryo ay nagpasiklaban sa galing ng pagkamalikhain. Ang naturang Christmas tree ay hindi lamang sumisimbolo ng diwang Pilipino tuwing Pasko, kundi nagpapakita rin ng kahusayan ng mga Pilipino na lumikha gamit ang hindi inaasahang materyales, habang pinapalakas ang kamalayan ng pangangalaga ng ating likas na yaman. Para sa mga nais makita ang Kidapawan Christmas tree, bukas sa publiko ang City Gymnasium kung saan tampok ang puno na literal na nagliliwanag ng Pasko sa Kidapawan. Sa bawat kwentong aming ibinahagi at katotohanan ng aming ipinaglaban, kayo ang naging puso ng aming paglalakbay. Ito ay hindi wakas, kundi isang paalam na puno ng pag-asa at paninindigan. Pulso, balita, tibok ng katotohanan.